pagkakahawak ni Knox sa manibela. Kung hindi lang niya sakay si Tito Roldan sa kotse niya, baka pinalipad niya ang sasakyan kung saan naroon ng girlfriend niya, kasama si Jackson. Iho, malapit na ba tayo sa bar kung nasaan ang anak ko? Nakakunot noong tanong ni Tito Roldan na nasa passenger seat. Pilit ngumiti ni Knox kahit ang totoo ay gusto niya magwala sa sobrang galit para kay Jackson. Yes, Tito, malapit na po tayo. Don't worry, Axevella is fine. Kanina alauna ng madaling araw, nagulat na lang si Knox nang pumunta sa bahay na sina Tita Roselda at Tito Roldan at hinahanap sa kanya si Axevella. Kaninang umaga pa raw hindi umuwi ang dalaga at hindi raw makontak. Wala raw sa mga kaibigan nito nakakalam kung nasaan ang dalaga. Nag-alala naman agad siya dahil ilang araw niya hindi pinapansin si Axevella. Wala rin siyang ideya kung saan ito nagpunta. Hanggang sa makatanggap si Knox ng tawag mula kay Jackson na sinasabing kasama nito si Axevella. Nagkataon na narinig ni Tito Roldan ang tanungin niya si Jackson kung bakit nito kasama si Axevella. Kaya wala siya nagawa ng magpumilit ang matanda na sumama sa pagsundo sa anak nito. Mabuti na nga lang at pumayag si Tita Roselda na magpaiwan dahil tiyak na magugulat yung ginang kapag nakita kung anong klaseng lugar ang pinupuntahan ni Axevella. Lagot ka talaga sa akin, Jackson. Mapapatay kita kapag nalaman kong may ginawa kang masama kay Axevella. At sa sitwasyon na iyon, nagawang pang aminin ni Knox sa sarili na mahal pa rin niya si Axevella na handa siyang tanggapin uli ito kahit nasaktan siya ng sobra. Let's go, Yaya, agad sa kanyang Tito Roldan na may parada niya ang kotse. Walang nagawa si Knox kundi ang sundan si Tito Roldan sa loob ng bar. Ilang minuto rin silang naghanap kahit madilim, maingay at maraming taong nagsasayaw sa loob. Hanggang sang makita niya si Jackson. Ngumiti ito sa kanya at sinenya siyang sumunod sa ikalawang palapag ng bar. Doon, nakita nila ni Tito Roldan si Axevella na umiinom ng alak sa counter at mukhang lasing na ang dalaga. Axevella! Galit na tawag ni Tito Roldan sa anak. Axevella, who was obviously drunk, just looked at her father with indifference. Ginablot ni Knox si Jackson sa kwelyo. Ngingisi-ngisi lang lalaki. I could kill you for this. Tinapik ni Jackson ang kamay niya. Huwag mo kong sisihin kung bakit naglasing si Axevella. Sinamahan ko lang siya para masigurong walang mananamantala sa kanya kapag lasing siya. Sisihin mo ang sarili mo kung bakit nagpapakalangos siya ngayon sa alak. Kumunutan noon ni Knox. What do you mean? Pabirong sinuntok siya ni Jackson sa dibdib. Axevella loves you, Knox. Nagulat si Knox. How? I'm sorry, halos pabulong na sabi ni Jackson. I'm sorry kung nasaktan namin kay ni Jill. But just so you know, my sister sincerely likes you now. Just like how I've fallen for Axevella for real this time. Pero siguro ito na yung karma namin nakakambal ko. You and Axevella deserve to be happy. Hindi kinayang makita ni Knox ang sakit sa mga mata ni Jackson kaya tinalikuran na lang niya ito. Thank you for taking care of Axevella. Hindi na niya hinantay ang sagot ni Jackson. Lumapit siya kina Tito Roldan at Axevella na nagsisigawan na. I'm not as good as you think I am, Daddy. Umiiyak na sigaw ni Axevella. There are times when I wanted to be a normal student too. I hated you curfews. I hated that I can go out with my friends on out-of-town trips. Natatakot din na expectation niyo sa akin. So I wanted to break free. Pero alam kong madidisappoint ko kayo ni Mommy, kaya tinago ko sa inyo ang bahagi ng pagkatao kong ito. But Dad, for once, let me ask you this. Trust me. Just because I know how to have fun doesn't mean I don't know my limits. I promise you, I'll still make you proud of me. Just let me have freedom. Nalukot si Knox na makitang umiiyak si Axevella. Halata naman na shock sa mukha ni Tito Roldan. Unang beses marali yun na sinagot ito ng anak. Gayunman, alam niyang wala siyang magagawa kundi manahimik dahil issue yon sa pagitan ng pamilya. Sakit ang ulo ni Axevella nang magising. Ininom niya ang nakitang aspirin at baso ng tubig sa night table niya. Nang mahimasmasakan, saka unti-unti nagbalik sa kanya ang lahat ng nangyari kagabi.
Niyaya nga pala siya ni Jackson na mag-bar para pagsilosin daw si Knox. Pero napainom si Axevela nang maalala ang problema nila ni Knox at ang pressure mula sa kanyang mga magulang. Ang sunod na natatandaan ni Axevela, nagsisigawan na sila ng daddy niya dahil galit na galit ito na makita siyang lasing sa bar ng madaling araw pa. Naalala niya nandun din si Knox pero mas natuon na atensyon niya sa kanyang ama. Nasapo niya ang noo, "I'm dead." Nadoble ang takot ni Axevela nang bumukas ang pinto ng kwarto niya at iluwan yun ang mga magulang niya. Pero nagulat siya na imbis na galit, pangunawa ang nakita niya sa mukha ng mami at daddy niya na kapwa nakangiti pa nga sa kanya. "Kamusta na pakiramdam mo, anak?" Nag-aalalang tanong ng mami niya. "Okay naman, mami," nilingon ni Axevela ang daddy niya. Kalmado ang ekspresyon sa mukha nito. Napaiyak siya dahil ngayon lang niya nasagot ang ama. Pasigaw pa, "Dad, I'm sorry." Hinawakan siya ng daddy niya sa balikat. "Shh! Tama na, anak. Kagabi, aamin ko. Nagulat ako nang sigawan mo ko. Pero may punto ka. Masyado kami naging mahigpit sa'yo. Nape-pressure ka na pala. Hindi ka namin namamalayan." Umiling-iling si Axevela. "Mali pa rin ang ginawa ko, Dad. Nagkausap na kami ng daddy mo," sabi ng mami niya sabay hawak sa kanya kamay. "Ibibigay namin sa iyo ang hinihingi mo. Ang pagkatiwalaan ka namin." Napasingot siya na parang bata. "Talaga po, mami?" Tumango ito. "Kinausap din kami ni Knox. Sinabi niya sa amin na matagal na niyang alam ang tungkol sa mga pagre-rebelde mo. Pero siniguro niya sa amin na kaya mo alagaan ang sarili mo kung bibigyan ka lang namin ng pagkakataon. At yun ang ibibigay namin sa iyo ng daddy mo bilang graduation gift sa iyo. Simula ngayon, hahayaan ka na namin magdesisyon para sa sarili mo. Total naman, ilang buwan na lang, 22 years old ka na." Niyakap ni Axevela ang mami niya. "Thank you, mommy. And thank you, Knox. Kahit galit ka na sa akin, inaalagaan mo pa rin ako. Pagkatapos nito, babawi ako sa'yo, promise." Napangsinghap siya nang maalala, "OMG, today is my graduation day." Tumawa ang daddy niya. "Malilate tayo kung hindi ka pa magbibihis, anak." Ngumiti si Axevela nang magpalakpakan ng mga kapwa niya graduates pagkatapos ng speech niya bilang summa cum laude ng kurso niya. Nangilid din ang mga luha niya na makita ang mami at daddy niya na kapwa na iiyak. Pero mababaka sa mga mukha ng dalawa ang pagiging proud sa kanya. Ganon din ang lolo't lola niya. Inilibot ni Axevela ang tingin sa paligid. Hinahanap si Knox pero mukhang hindi ito umatin ng graduation ceremony. Masama pa rin siguro ang loob na binata sa kanya dahil sa nangyari. Tapos na ang speech niya pero hindi niya maiwasang may idagdag doon. "Naniniwala ba kayong matalino ako?" tanong ni Axevela sa mga kaeskwela niya na malutong na oo naman ang sinagot. Ngumiti siya na malungkot. Academically speaking, I am. Ang totoo nga niyan, nagamit ko rin ang talino ko para malusutan at matakasan ng parents ko kapag gigimik ako. Nagtawanan ng mga kaeskwela niya. Pero nagamit ko rin yung talino ko sa maling paraan. Malungkot na pagpapatuloy ni Axevela. "I was able to devise a perfect revenge plan to get even with people who had hurt me in the past." Umugang malakas na "oh" mula sa audience. "But along the way, I lost the person I loved the most." Pagpapatuloy ni Axevela na nagpatahimik sa lahat. "Ngayon ko napatunayan na hindi lang pala talino ang kailangan ng isang tao." Tinuro niya ang dibdib sa bandang puso. "Kung hindi natin ito gagamitin, baliwala rin ang talino dahil mababawasan ang pagiging tao natin. So my fellow graduates, please always remember to listen to your heart as well. Hindi lahat ng bagay na kukuha natin gamit lang ang talino. Gamitin din natin ng puso minsan." Muli, umugong ang malakas na palakpakan. Sa pagkakataong iyon ay ngumiti ng totoo si Axevela at taas noong bumaba na entablado. Nagbunga na maganda ang 5 taon niyang subsob na pag-aaral. Paglapit niya sa mga magulang, niyakap siya ng mga ito na mahigpit. Pati ang lolo't lola niya ay binati siya. "We are so proud of you, anak." Maluha-luhang sabi ng mami niya. "You're the best daughter we could ever ask for." Dugtong naman ang daddy niya.
Napaiyak na rin si Axevela. Thank you, Mommy, Daddy. Hindi ko naman mararating ito kung hindi dahil sa inyo. Kung hindi nyo ako pinipressure. Biro niya. Natawa ang mami niya. Pagkatapos ay bumulong sa kanya. Ipinapasabi ni Nax na hinihintay ka niya sa library. Doon daw niya ibibigay ang regalo niya sa iyo. Tumingin si Axevela sa daddy niya. Humihingi ng permiso. Dad, can I? Sabihin mo kay Nax, alas 7 ang family dinner natin. Siguraduhin yung hindi kayo malilate. Nakangiting bili ng daddy niya. Yes, Dad. Masiglang sagot ni Axevela. Saka mabilis na nagpaalam sa kanyang mga magulang. Hinubad niya ang itim na toga at isinabit yun sa braso niya, leaving her in her red dress. Lakad-takbo ang ginawa niya. Maraming library sa universidad nila pero isang library lang espesyal sa kanila ni Nax. Ang library kung saan sila unang naghalikan. Pagpasok ni Axevela sa library ay inisa-isa niya ang bookshelf sa bandang likuran sa kakahanap kay Nax hanggang sa may yumakap sa kanya mula sa likuran. Nang pumihit siya para sinalubong siya ng matamis na halik sa mga labi. Nakangiting sabi niya. Ngumiti ang binata. Mahigpit pa rin na yakap sa kanya. Congratulations, baby. Napakurap-kurap si Axevela. Hindi ka nagalit sa akin? Umiling si Nax. Hindi na. Nung gabing naglasing ka, ako naghatid sa'yo sa kwarto mo dahil hindi kinaya ni Tito Rolden ang pinagsasabi mo. Nakagat niya ang ibabang labi. Anyway, bigla ka na lang naglitanya at sinabi mong mahal na mahal mo ko. Nakangising pinagpatuloy ni Nax. At nasabi mo rin na hindi totoo ang lahat na narinig kung sinabi mo kay Jillian. But you know what? I don't care anymore. Ang malaga lang sa akin ngayon, mahal mo ko. At ako lang ang mamahalin mo. Ipinulupot ni Axevela ang mga braso sa leeg ng binata. Sorry kung nasaktan kita. Love comes with pain, baby. Idinikit ni Nax ang noo sa noo niya. I'll gladly accept that as long as I get to spend infinity with you. That's so sweet, Nax. Binigyan niya ito ng magaang halik sa mga labi. Ano nga pala yung gift mo sa akin na sinasabi ni Mommy? Promise me you won't freak out. As long as you won't propose to me yet. I love you, Nax. But you know I'm not yet ready to settle down with you. Nakalabing sagot ni Axevela. Nakangiti umiling si Nax. I know, hindi pa kita binilhan ng engagement ring sa ngayon. Maybe on your 25th birthday, pwede na. But for now, I just got you a car. Naisip ko kasi na ngayong nagtatrabaho ko na hindi kita maihahatid para, Nax, I can accept something as expensive as that. Second hand lang naman, kahit na okay, engagement ring na lang. Natatawang biro ng binata. Napabuntong hininga si Axevela. Magpi-freak out din si na Mami at Daddy kapag nalaman nila ang gift mo sa akin. Niyakap siya ni Nax para siguradong hindi na siya makapagreklamo. It's okay, baby. Ipon ko naman simula nung college. Ako ang pinambili ko noon. I just want the best for you. Bumuntong hininga si Axevela. Saka na lang ang tungkol sa kotse. Turuan mo muna ako mag-drive. Okay. Hinawakan siya ni Nax sa kamay at hinila palabas ng library. Nakangiting inangat ito ang magkahawak nilang kamay. The good girl has finally been caught, ha? By a sex god pretending to be a nice guy. Pil yung dugtong ni Axevela.